Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa projected timeline dito kay Cardano kung kailan po niya aakyatin ang presyong $45. Kaya yan, ang taas po niyan, $45. Samantalang ang kasalukuyang presyo po ni Cardano ngayon ay naglalaro lamang po sa 0.4455. Nasa cents po lamang po siya. Nasa 44 cents at kung pag-aakyatin po niya ang presyong $45 ay napakataas po niyan na target. Kaya kung isa po tayo sa mga investor ngayon ni Cardano at kung sakaling nagkatotoo po ito at naumangat ang kanyang presyo sa $45 ay talagang malaki po ang kikitain natin dito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang unang naglabas po ng prediction dito kay Cardano kung kailan po niya magagawang akyatin ang presyong $45 ay walang iba kundi ang isang kilalang analytical platform na si Telegon. Inaasahan po niya na ang presyo ni Cardano ay aakitin po niya ang presyong $45 pagsapit po ng taong 2030. Kaya meron na lamang po tayong 6 na taon mula ngayon. Pero may mali po rito. Mali po yung date na yan. Chinek ko po yung table ni Telegon dito kanina at may mali. Ayan, ito po kasi yung table na ibinahagi ni Telegon. Ayan, mapapansin natin na 2024 po yan hanggang 2030. Ayan, mapapansin natin may mali. Ayan, na doble yung kanyang 2030 at saka 2030 dito. 2029 tapos 2030. Tama po yan, 2035, 2040, pero bakit bumalik sa 2030? Dapat 2050 po yan or 2045. Yan, malamang 2045 ito or 2050. Kaya mali. Kaya yung nasa table na ito ay pagsapit po ng taong 2030. Yan, 6 years from now ay yung kanyang aakyatin po na presyo ay nasa mga $7.78 to $9.08. Yan po yung kanyang aakyatin. At dito po sa taong 2030 ay dito po niya magagawang akyatin ang maximum price nito na nasa $45.87 na. Kaya 2050 po ito or 2045 yan. Kaya hindi po 2030. According to Telegon forecast, ADA would rise to a maximum price of 45.87 in 2030, representing 10,325% increase from the current price. Kaya yan, gaya ng sabi ko dito may mali. Hindi po yan 2030. Malamang ay 2045 po yan or 2050. At dyan po magagawang akyatin ni Cardano ang kanyang maximum price na $45.87. Kaya ayan, kung tayo po ay nag-i-invest ngayon dito kay Cardano at umangat po ang presyo ni Cardano sa presyong $45.87, ayan po ay meron pong gain. Yan po ay makakaranas po tayo ng gain na nasa 10,325%. Ayan, mali po talaga yung kanilang dating dito, naging 2030. Pero bakit kaya hindi napansin ni Crypto Basic ito? However, analysts from the crypto trading platform Changelly issued a different prediction regarding the potential timeline for ADA surge to $45. Ayan, isa na rin pong analytical platform itong si Changelly kung saan ay naglabas na rin po siya ng kanyang prediction dito kay Cardano kung kailan po niya magagawang akyatin ang presyong $45 at meron po siyang ibang timeline. At this analysts projected that ADA could reach the much anticipated $45 target from 2033 to 2040. Kaya yan naman po yung timeline na inilabas ni Changelly kung kailan magagawang akyatin ni Cardano ang presyong $45 na price target. Yan daw po ay magaganap sa taong mga 2033 to 2040. Possible factors that could push Cardano to $45. Meron nga ba talagang kakayahan
itong si Cardano na akyatin ang presyong $45. At syempre, yan po ay nakasalalay sa kanilang developments. Kung meron nga ba talaga itong magandang project, or meron nga ba talaga silang magandang dinidevelop dyan na siyang higit na makakatulong or magdudulot sa matinding pag-angat sa presyo ni Cardano patungo sa presyong $45. At yan po ang ating aalamin dito. Sabi rito ay, if whales continue to indicate interest in Cardano, it would pave the way for an uptrend. Yan, tama po yan. Yung mga whales po yan ay, yan po yung mga malalaking investors. Kaya kung patuloy po na sila ay interesado sa pag-i-invest dito kay Cardano, ay isa po ito sa mga malaking bagay na magpapaangat sa mataas na presyo ni Cardano. Kaya yan, yung sunod naman ay Cardano is set to become more decentralized and self-sustaining this quarter via the upcoming launch of Chang's hard fork. Kaya ayan, na-content na po natin ito. Isa po itong major upgrade dito sa ecosystem ni Cardano. Ang tinatawag po nilang Chang hard fork. Mas magkakaroon po ng mas magiging decentralized po itong si Cardano at saka self-sustaining po siya. Pag sinabi po nating self-sustaining ay kusang siya na po mismo ang nagpapatakbo sa kanyang sarili. Kaya ayan, ganyan po kaganda ang Chang hard fork na ito. This would bolster investors' confidence in Cardano, thus driving ADA's adoption. Ayan, sa pamagitan daw po ng Chang hard fork na ito, ito raw ang magbibigay ng malaking pagtitiwala ng mga investors dito kay Cardano. At syempre, magkakaroon ito ng mas malawakang adoption. Furthermore, the latest Bitcoin halving could also pave the way for ADA's surge to unprecedented levels. Ayan na rin. Ang isa pang factor dito or bagay dito na posibleng magpapataas sa presyo ni Cardano ay itong nakalipas na naganap na Bitcoin halving nitong April 20 na atin pong inabangan. Sa ngayon ay hindi pa umi-epekto yung Bitcoin halving na yan. Pero pagsapit po ng pagsapit po ng yung talagang magkakaroon na ng impact ito. Yan, siguro next year po yan ay magkakaroon ng siguro mga katapusan ng taon na ito ay dito na po uumpisa na umepekto ang Bitcoin halving event sa buong crypto market. Yan, kumbaga nag-umpisa na po yan. At siguro lalong-lalo na next year, 2025, ay dito na po makakaranas ang buong crypto market ng matinding pag-angat sa presyo. At syempre, isa na po rito si Cardano. Historically, crypto prices usually witness massive price spike several months after a Bitcoin halving event. Kaya yan na nga yung sinabi ko kanina. Sa base po sa kasaysayan or historical performances ng mga cryptocurrencies sa nilang presyo, ay sa kadalasan ay pagkatapos po ng Bitcoin halving ay kailangan pang dumaan ng ilang buwan, at pagkatapos po ng ilang buwan ay dito na talaga magkakaroon ng epekto ang Bitcoin halving at sasabog na yung presyo ng mga cryptocurrencies. Interestingly, analysts like Jay Gagain speculated that ADA could spike to $7.5 by next year. Ayan, meron pong isang kilalang crypto analyst dito na si Jay Gagain, at siya po ay naglabas ng kanyang spekulasyon or prediction dito kay Cardano na next year, taong 2025 po yan, ay magkakaranas daw po ng mabilisang pag-angat sa presyo itong si Cardano patungo sa $7.5. Kaya mataas po yan. Kaya nga ng sinabi ko kanina ay yung kasalukuyang presyo lamang ni Cardano ngayon ay nasa 0.4432, pero pag umangat po yan ng $7.5 ay mataas na rin po yan. Malaki po ang kikitain natin dyan. Yan, nakadepende na rin po yan sa syempre nakadepende na rin yan kung gaano kalaki yung ating holdings dito kay Cardano. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button ito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.